magaling lumukot, tayo pa'y manilangin. My God, in the name of Jesus, we just want to come into your throne of grace, asking for your mercy, Lord God. We pray for your presence, Lord God, to be in our midst this morning. We pray for your anointing, and let your word, and let your servant, and the Lord, takes on your of us. This is our prayer, in Jesus' name. Amen. 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 Good morning po. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Sige po, sabay-sabay po natin basahin ang ating pong talata. Mula po sa aklat ng Matthew, chapter 16, beginning verse 21. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests, scribes, and killed, and raised up on the third day. Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but mine. Then Jesus said to his disciples, If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels, and will then repay every man according to his deeds. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. This morning, our topic is all about what should be our focus. So last week, ang topic po natin, kung natatandaan po natin, ay pinamagatan po natin, who is Jesus to you? And we discussed 3 main points. Ano po yung points na yun? Is probing inquiry. Number 2 is proclamation. And number 3 is protection. So ito yung pinag-usapan po natin. And this morning, we will discuss 2 points. Nagbawas po tayo to. Praise lang muna sa umaga pong ito. Amin po ba? Amin po ba? Amen. So, kung titinan po natin, una po, na gusto pong makita po natin, be focused on His purpose. Amen? Amen. We should be focused on His purpose. Okay. Kung titinan po natin yung konteksto po na binasa po natin, okay, Peter, kung natatandaan po natin, yung pong previous verse po natin, Peter was commended by Christ because of his pronouncement that Jesus is the Messiah. Natandaan ng pabumba natin. Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Or you are the Messiah, the Son of the living God. So, pagkatapos po noon, Jesus declared that He will build His church upon this rock. Sabi po ganoon ni Jesus, and upon this rock, I will build my church. Hello? Ano po ba? At bago po, ang tagpuntong iyon, He warned His disciples, not to tell anyone of His true identity. Bakit kaya?
So, nasagot po ba yung tanong, bakit kaya ayaw ni Jesus na malaman yung kanyang tunay na katayuan, that is the Messiah. So, magkakaroon po kasi ng mas malaki problema ang harapin si Jesus. So, ayaw na magkaroon ng ma-prevent yung kanyang purpose. Naroon po ba tayo? So, una po, as Christians, as believers, we need to be focused on your purpose. Amen? Naroon po ba tayo? Be focused on your purpose. Okay? Ang sabi pa ng verse 21, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day. Hello? Narepa po ba tayo? Mapapansin po natin na sa verse 20, sabi ko po kanina, Jesus warned His disciples not to tell anyone that He is the Christ. Yun po yung kabilin-bilinan ng Panginoon. So, paulit-ulit pong itinuturo ng Panginoon that He has to suffer many things in the hands of the religious leaders. Dahil hindi po nauunawaan ng lubos ng kanyang mga alagad yung nais niyang ipaabot. Kahit paulit-ulit niyang sabihin. Okay? Noon lamang po namatay si Jesus at bumangon buhat sa mga patay na naunawaan ng kanyang mga alagad yung kanya pong itinuturo. Okay? Ang tinuturo niya, ang sabi niya sa binasa po natin, He must go to Jerusalem to suffer and die. Okay. So yun po yung sabi ni Jesus. So yung kanyang declaration po na He will build His church sa verse 18, I think. So pinapakita po ni Jesus sa kanyang mga disciples na siya po ay kinakailangan pumunta sa sentro ng Israel, which is Jerusalem. Pinakita po ni Jesus na kinakailangan niyang maranasan yung hirap. Hello? Amen. Ngayon po ba tayo? Amen. Kailangan niya makaranas ng parusa buhat sa mga religious leaders, the chief priests, the elders, and the scribes. Sila po yung Sanhedrin, bumubuo po ng Sanhedrin. Ito po yung pinakamakapangyarihang grupo sa Israel. Ito pong grupo na ito. 72 po yan ang bilang. Chief priests, elders, at saka scribes. Okay. Kung ano yung kanilang desisyon, yung po dapat masunod. Okay. At sabi ni Jesus, pupunta ka doon para mamatay. Narin po ba tayo? Subalit, binigyan ng Panginoon ng assurance ng kanyang mga alagad that on the third day, He will rise again. Nariyan po ba tayo? Amen. For Jesus not to go to Jerusalem, He would compromise His purpose and mission. Ang kanyang purpose, para iligtas ang tao, para iligtas sa kasalanan. At mangyayari lamang yun kung siya ay bumamatay doon sa cross. Nariyan po ba tayo? Kaya po yung mga disciples na surprise. Nariyan po ba tayo? Na-surprise po sila nang marinig nila kay Jesus that the religious leaders would kill Him, would kill the Messiah, and be raised up on the third day. So nag-iisip sila, paano dapat mamatay yung Messiah? So ito yung palaisipan ng mga alagad. Niisip nila, paano niya ililigtas ang Israel kung mismong sarili niya hindi may iligtas sa tiyak na kapahamakan. So ito yung kaisipan ng mga Israelita, ng mga Hudyo na nakikinig sa Kanya. Dahil po ba tayo? Ang nasa
nasa isip nila, bakit kinakailangan ng isang Messiah ay mamatay sa isang uring kahiyan na kamatayan? Okay. Alam niyo po, yung pagkapako sa cross during their time is the most simple kind of death. Nakabayubay ka. Kasi ang pinapako po during that time ay mga kriminal, magnanakaw. Yung po pinapako sa cross, yung mga lumalaban sa Roman government, yun po ang pinapako roon. Nasa isa pila, pwede naman mamatay sa isang marangal na uri ng kamatayan sa pamagitan ng pakikinigma. Bakit sa cross dapat mamatay? During that time, na po, the Jewish people were expecting a Messiah na magliligtas sa kanila from the Roman Empire. Nariyan po ba tayo? Hello? Kaya expectation po nila, ililigtas sila ng Messiah, pero mamamatay ang Messiah na to sa battlefield, hindi po sa cross. Kaya hindi nila maunawaan kung sinasabi ni Jesus. Amin po ba? Nariyan po ba tayo? The disciples were so focused on the works of Jesus that He will be killed. Ang focus po nila na doon sa sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay. Hindi sila tumingin, hindi nila pinakinggan yung sinabi sa pangalawa ni Jesus na siya ay papalong muli buhat sa mga patay. On the third day. Hello? Amen. Amen? Minsan ganun tayo eh. Kapag nakakarinig tayo ng isang bagay, hindi natin tinitingnan yung kabuuan ng kwento, nagre-react tayo kaagad. Hello? Problema po ito ng mga disciples at ganoon din po problema po natin. Kapag narinig ka isang balita, hindi mo pa alam kung ano yung nangyari, nagbigay ka kaagad ng konklusyon. Hello? Amin po ba? Nariyan po ba tayo? His disciples, particularly po si Peter, has the mind of the natural mind. Ano po ba? Sabi po ng verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. Panginoon, hindi mangyayari sa iyan. Hindi papahintulutan yan. Nariyan po ba tayo? Nariyan po ba tayo? After declaring that Jesus is the Messiah, Peter could not understand that Jesus will be killed in the most horrible kind of death. Hindi niya maunawaan kasi si Jesus, ang kanyang master ay mamamatay sa isang kahindik-hindik na uri ng kamatayan. Nariyan po ba tayo? Hello? Kaya ginawa po ni Peter, he rebuked Jesus. Sabi niya, hindi mangyayari sa iyan, Panginoon. Alam niyo po, tinawag ni Peter si Jesus na Lord, pero ang treatment niya kay Jesus ay Holy Lord. Hello? Ang minsan ganun po tayo eh. Tumatawag tayo sa Panginoon, pinapanalangin natin yung mga pangkahilingan natin, pero kadalasan, hindi tayo naniniwala na kayang ibigay ng Panginoon yung ating mga kahiligan. Nariyan po ba tayo? Hello? Nung sinabi niya, "Part be from you, Lord," ang ibig sabihin po ni Pedro, may God prevent this from happening to you. Hindi papahintulutan ng Diyos siya na mangyari sa'yo. Hello? So, para bagang tina-challenge po ni Peter si Jesus sa kanyang leadership. Amen? As a rabbi, Jesus is called a rabbi. As a rabbi, bilang guro, hindi papahintulutan yan ng isang guro, ng isang master. Tawag natin kay Jesus, hindi lang po siya teacher, kung hindi siya po ay master teacher. Siya po yung pinakamagaling magturo. Amin po ba? So, ang kaisipan po ni Peter ay isang kaisipan ng isang pangkaraniwang tao. So, ginawa po ni Jesus, he confronted
the stumbling block, which is Peter. Amen po ba? Sabi po ng verse 23, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but mine. Hello? Na-review po ni Jesus si Pedro because of his unbelief, kawalan ng pananampalataya. At yun po yung madalas na problema po natin mga Kristiyano, yung kawalan po natin ng pananampalataya. Kaya sabi po ng Panginoon, get behind me, Satan. Hello? Nariyan po ba tayo? So nais pong paalisin ni Jesus sa kanyang likuran si Peter. Yung pong kasi mga disciples ay nasa likuran po ng kanilang master. So nasunod po yan. Ano po ba? Nariyan po ba tayo? Tandaan po natin, gusto ko lang po sabihin sa bawat isa na sa particular passage na ito, hindi po tinatawag si Peter as Satan nor possessed by Satan, but he was being used. Ginagamit po ni Satan si Peter during that time para po mahundangan po yung purpose ng ating Panginoon. Hello? Para mahundangan siyang mamatay doon sa cross. Para iligtas tayo sa tiyak na kapamakan. Nariyan po ba tayo? Tandaan po natin, ang sabi po ni Jesus, and you are Petros, and upon this rock I will build my church. And you are Peter. And you are Petros. Pag-aralan po natin sa verse 18 po yan, last week. Nariyan po ba tayo? Yung pinuri na Petros ay naging stumbling block. Hello? Di natin alam kung ilang araw po nangyari, more or less mga 1 week po siguro, after maipahayag ni Peter na si Jesus ang Messiah. You are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, and I say to you that you are Petros, and upon this rock I will build my church. Pagkatapos pong purihin ni Jesus si Peter, nireject po o nirebuke po ni Jesus si Peter dahil sa kanyang mahinang pananampalataya, kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Sa pamagitan ng sinabi ni Peter, nais gamitin ng kaaway si Peter para maiba yung direksyon ng purpose ng Diyos para iligtas ang tao. Amen? Amen po ba? Tandaan po natin, as Christians, we need to be focused on the purpose that God has given to each and every one of us. Kung ano pong ginawang misyon or binigay na misyon sa atin ng Panginoon. Kung ano po yung ibinigay sa atin na purpose, na plano, na mission ng bawat isa, ano po ang gampanan po natin. So dapat alam po natin, ano ba ipinapagawa sa atin ng Panginoon? Amen? Amen po ba? We have to be focused on our purpose. Number 2, be focused on His plan. Amen, number 1? Be focused on your purpose. Okay, number 2, be focused on His plan. Sabi ko ng verse 24, then Jesus said to His disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Verse 25, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world
and forfeit his soul? For what will a man give in exchange of his soul? For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels, and then repay every man according to his deeds. Truly, I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. So as Christians, as true believers of the Lord Jesus Christ, we need to deny ourselves. Amen? Nariyan po ba tayo? Pastor, may yata yan. Nariyan po ba tayo? Nariyan po ba tayo? Amen. Jesus, tandaan po natin, Jesus demands self-denial to His disciples. Hinihingi ng Panginoon yan. Nariyan po ba tayo? Amen. So, to deny ourselves, para i-deny po natin yung sarili po natin, inaalis po natin yung mga bagay sa mga bagay-bagay na kung saan nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Hello? Kung ano yung masayang-masaya ka sa buhay na ito, pero pag nawawala sa iyo, malungkot ka, nais ng Panginoon alisin yan sa iyo. Yung sarili mong kagustuhan. Hello? That is self-denial. It involves sacrificing one's interest in favor of serving God. Nariyan po ba tayo? Hirap naman. Hello? Isasakripisyo mo yung sarili mong kagustuhan at susundin mo yung kalooban ng Diyos. Ang mga disciples po, alam po natin na tinalikuran nila yung kanilang negosyo, tinalikuran nila yung kanilang mga ginagawa just to follow Jesus. Amen? So in this particular time, ang sabi po natin, they traveled for 70 miles or for 70 kilometers para lamang turuan ni Jesus, para lamang tanungin, sino ako sa palagay ninyo? Okay, dalawang tanong tanong ni Jesus last week, di ba? Pinag-aralan po natin. In this particular passage, ano po? Nais po ng Panginoon na i-reassess po nila yung kanila pong puso, yung kanilang sarili. Ano na nga po ba ang kalagayan nila sa ngayon, sa sitwasyon, habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito. Amen? Nais pong malaman ng Panginoon gaano ba kalalim yung kanilang pananampalataya. At ganoon din po sa bawat isa sa atin, nais malaman ng Panginoon gaano na po ba tayo kalakas sa ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, if anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Jesus expect his disciples to take up their own cross. Amen? Papasalin mo yung sarili mong cross. Nariyan po ba tayo? Pag sinabi po natin take up your own cross, hindi pa ibig sabihin po noon na lahat ng hirap, lahat ng bigatin, papasalin mo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin po noon, take up your cross and follow me. Ang ibig po sabihin po noon, you are willing to lay down your lives before Jesus. At yung pong mga bagay na ayaw gawin, ayaw ng Panginoon na gawin mo, ay susunod ka sa Panginoon. Amin po ba? Amin po ba tayo? Dapat po natin tandaan na binago po ng Panginoon ang tunay na kahulugan ng cross. Noong kanyang kapanahunan, ang tunay na kahulugan ng cross ay kahihiyan, paghihirap. Amin po ba? Kaya ang mga tao may takot. Kasi kapag lumaban ka sa Roman government, ikaw po ay ipapako sa cross. Kaya doon po yung takot po nila na magkamali na hindi sumunod sa Roman government. So ang crucifixion po during their time ay capital punishment.
At sila po ay ipinabago sa harapan ng maraming tao. Amen? Amen? Gusto mo ba ng ganung uri ng kamatayan, ipapako ka sa harap ng maraming tao? Yun po yung kaparusahan during their time. Ngayon po, kapag tinignan mo ang cross, ano po? When we look at the cross, sa ating kapanahonan, ang cross po is a symbol of life and hope. Amen? Kung nawawalan ka ng pag-asa, just pray and look at the cross dahil tinubos ka na ng Panginoon. Amen? Kapag nahihirapan ka sa buhay, just look at the cross. Ikaw ay tinubos ni Jesus doon sa cross. Pinasan niya ang hirap para sa iyo. Amen? Ang nais ng Panginoon, nais niyang sumunod tayo sa Kanya. Sabi niya po, and take up His cross and follow me. Amen? Amen po ba? To follow Jesus, ang ibig po sabihin po noon ay gawin po natin yung kanyang mga ginawa, yung kanyang example. Yung pagiging mababang loob, pagiging paggawa ng mabuti sa kapwa, hello? Mamumuhay ng may takot sa Diyos. Nariyan po ba tayo? Namumuhay ng may paggalang sa kapwa, that is following Jesus. Amin po ba? Following Jesus is obeying His commands. Sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Ibig sabihin noon, sumusunod ka sa Kanya. Nariyan po ba tayo? Tandaan po natin, there are consequences when we disobey the truth, when we forsake the truth. Amin po ba? Sabi po ng verse 25, for whosoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Amin po ba? So tandaan po natin kapag iniligtas po natin ang ating sarili sa persecutions by forsaking the gospel, we are exposing ourselves to the wrath of God. Amen? Na-expose natin sarili na maparusahan tayo ng Panginoon sa last days, no po? Sa pagkatapos ng buhay nito. Tandaan po natin, kapag tinalikuran natin ang Diyos, pag tinalikuran natin si Jesus, we will experience eternal punishment. Amen? On the other hand, kapag naging faithful tayo sa ating Panginoon, patuloy tayong nagtiwala at naglingkod sa Kanya despite of this pandemic na nararanasan po natin, we will enjoy His light. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. We will enjoy eternal life full of pleasure and joy. Yung hindi pa natin nararanasan sa mundong ito na kaligayahan, mararanasan natin sa piling ng Diyos. Amen? Amen. Sabi po ni Pablo, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng ating mga pandinig yung mga bagay na nihanda ng Diyos sa nagmamahal sa Kanya. Amen? Ibig sabihin kung mananatili tayo tapat sa Panginoon despite of the trials, despite of the problems that we are going through in this life, we will remain faithful in the Lord, we will receive His promise. Just imagine, hindi yung panarinig. Pakinggan mo na yung pinakamagandang bagay dito sa lupa. Sabi ni Pablo, hindi yung panarinig. Magandang bagay ang handa ng Diyos para sa iyo. We have to remember that your soul is a great value. Sabi po ba? Sabi po ni Jesus, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?
Or what will a man give in exchange of his soul? Tandaan po natin, all material things sa mundo pong ito hindi po kayang pantayan yung mga bagay na nihanda ng Diyos para sa atin. Amen? Amen po ba? Lahat ng kayamanan dito sa lupa ay temporal. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. It cannot give us eternal security and real joy. Hindi po tayo mabibigyan ng katiyakan kahit gaano kakayaman mga kapatid. Hindi ka mabibigyan ng katiyakan sa mga bagay. Kailangan natin yung kayamanan, of course. Gusto ng Diyos na sumagana ka. Pero tandaan po natin, hindi po tayo dapat mag-focus lamang sa material things. Dapat mag-focus tayo sa pangangailangan ng ating kaluluwa. We have to remember that your soul is more valuable than all the riches of this world. Hello? Amen. You are more valuable. Pagsama-samahin mo yung kayamanan sa mundong ito. Ang kaluluwa mo, hindi kayang bilhin ng lahat ng kayamanan dito sa mundo. It's only Christ. Amen? Nariyan po ba tayo? What does it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Tandaan po natin, a lost soul in hell will be eternally punished and tormented. Nariyan po ba tayo? Amen. Tandaan po natin, there is a culmination of God's plan for humanity. For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels and will then repay every man according to his deeds. Amin po ba? Amen. Amin po ba? Amen. Excited po ba kayo Amen. that Jesus is coming back to take you upon Himself? Amen. Babalik si Jesus para isama ka sa kinaroroonan niya. Amen. Hindi lamang basta isasama ka sa isang hindi ko ma-explain yung term. Panabik na pangyayari. Ito yung hinihintay ng mga Kristiyano, yung second coming. Amin po ba? Amen. Pagkatapos ka pong kuhanin ng Panginoon, and then second coming, siya po ay magbibigay naman ng kaparusahan dun sa mga taong tumalikod sa Kanya. Amen? Amen. Dun sa mga taong nagpahirap sa mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So kaya kahit may problema po tayo, excited po tayo. Because Jesus is coming again. For you and for me. For all of us who believe in Him as our personal Lord and Savior. Amen? Amen. So as Christians, we need to live a life according to His plan and purpose. Amen? Amen po ba? In conclusion, ano ba sabi diyan? Jesus has a unique, great plan for all of us. Huwag po tayo mabahala, huwag po tayo ma-overwhelm sa mga problema na nararanasan po natin sa kasalukuyan. Just be faithful sa Panginoon. Second ka, pag nakakaproblema na tayo, isip natin, hindi na tayo mag-isimba, hindi na tayo mag-pray. Kasi nasa isip lang natin problema. Do not be overwhelmed by the trials, by the problems that you are going through. Tandaan po natin, all of us
inheritance as He promised. Makakatanggap po tayo ng gantimpala. Makakatanggap po tayo ayon sa Kanyang ipinangako. Amen? We will just remain faithful in serving Him no matter what. Amen? Amen po ba? Amen. Mariya po ba tayo? Kailangan po natin patuloy na maglingkod sa Panginoon. Despite of the so many trials that we are going through. Tanda po natin, He will never leave us nor forsake us. He is still God and He is coming back for you and for me. Tayo po lahat ay gawin. Tayo po lahat ay po. Laki ng Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at katapatan sa amin. For so many times, Lord, we are so unfaithful to you. Kadalasan, Panginoon, pinapakita namin ang kawalan namin ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. In times of trials, in times of troubles, Lord, we are turning our back from you. Panginoon, sa umaga pong ito, help us, Lord, to be focused on your plan, on your purpose, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan po namin kung ano po ang nais mo ipagawa sa amin. Na maging tapat kami sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng problema, sa gitna ng krisis na ito, Panginoon, nananatili kaming tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maibsahin ang aming pong emotional burdens. Na maibsahin, Panginoon, yung hinanakit sa aming puso, ang kawalan ng pag-asa because of this pandemic problem that we are going through, Lord God. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na magtiwala lamang sa iyo. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok na ito, Panginoon. Lord, magtitiwala lamang kami sa iyo ng buong buo sa aming puso, Panginoon. Father, we thank you. Father, we praise you. Abutin niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin. And this morning, Lord, we declare, Lord God, your victory. We declare, Lord God, your unending blessings, Lord, your mercy and grace, Lord God, to be upon to each and every one of us this morning. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, to overcome these trials, to overcome these problems, Lord, through the power of your Holy Spirit. Panginoon, ano man po ang mangyari, patuloy kaming magtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, alam niyo po ang kalagayan ng bawat isang narito sa mga kapatid. Alam niyo po ang laman ng kanilang puso. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang problema. Alam niyo po, Panginoon, ang pagsubok na kanilang nararanasan. This morning, Lord, in the name of Jesus, kailangan ko po, Panginoon, nabutin niyo po ang bawat isang narito. Kung may problema sila, Panginoon, sa kanilang pamilya, Lord, kayo po ang tumulong sa kanila upang malagpasan po nila ang anumang problema at pagsubok na kanila pong nararanasan. Panginoon, ipadama niyo po sa bawat isa na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
at hindi ka nagbabago sa kanila, Panginoon. Panginoon, kung may emotional problem, spiritual problem, Panginoon, ang bawat isa. Padama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong mayamang pag-ibig, ang iyong mayamang biyaya sa mga Panginoon. Salamat po. Sa iyo po namin inilalaga at pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. At nananampalataya po kami dakilang Diyos na kami po ay iyong tutulungan sa mga Panginoon. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.